Beauty. So, bali, you have a new upcoming, you have a new series, kaka-launch lang ng Yes, it's yung House of Lies. House of Lies. So, ano po yung role niyo dito? And how's parang doing a teleserye? Yung role ko dito sa House of Lies is I play the role of Evelyn, yung mommy na martyr, na nervous wreck, na nanay ni Miss Beauty Gonzalez. To answer the second question, how's doing a teleserye again? You know, parang ako naninibago ulit, honestly. Kasi 1 year ako nawala. Last ko was yung Pinapirasong Paraiso sa ABS. Na pinapalabas na yun. Pinapirasong Paraiso, tama. Yes, sa primetime ng TV. Oo, yeah. Correct. Ay, talaga. Yes po, pinapalabas na. So, anyways, parang ano na lang. Ano tawag? Rerun. Rerun. Yun yung last ko, 2023. So, mga year and a half ago. Tapos para ako na busy ako sa aking vlog that's been running thankfully 3 years now. Para akong nanibago na kasi parang nasanay na ako for the longest time na ako yung host, di ba, feeling host na Walang masyadong big production. walang masyadong big production, hindi ka nag-emote, you're just being yourself. Ano lang, conversation na lang, kwentuhan, interview. Talaga parang akong na nagkaroon ng kabahan at consciousness. And Conscious ako. And this is also your return. Excuse me. This is also your return sa GMA. So, kamusta po yung experience parang doing teleserye sa mga network? Na masaya nga kasi nakakalipat-lipat, lipat na tayo. Kasi Totoo. Tuwa-tuwa ako kasi nga, wala na yung network wars ngayon. Lahat tayo ngayon tulong-tulungan na Channel 2, Channel 5, Channel 7. I'm just so happy. I'm just thankful to Channel 7 that they gave me mahanap buhay ko na naman. They've been always supportive of me. And I'm so thankful. Walang maliit o malaking role. It's just a role that I have to portray, that I have to be responsible in. Sa awa ng Diyos, sana makafulfill ako ng aking obligation as an actor. I'm just thankful, very grateful for this new project. yes. And we're grateful din to see you again on TV. Thank you. And isa sa mga gusto din po namin sa inyo, parang you always have parang unique attack sa each character. Ay, So thanks. dami po ninyong nagawa mga character. Paano nyo binibigyan ng ibang kulay or flavor ng bawat character na ginagampanan mo? Well, ako hindi sa akin, sana hindi magmukha parang nagyayabang ako, but I don't really prepare for the role. Or maybe I don't over-prepare. Kasi sa akin, it doesn't work eh. Parang mas lalo akong nagkakamali, mas lalo akong parang acting na acting pagka overly prepared. Ako parang, it's always been that, kahit nung bata pa ako, I don't know if it's training sa akin, na parang bang, hindi naman masabing impromptu, pero parang bang organic yung reactions. So wala talagang, there's not much preparation. But I'm so thankful when you say that parang naiiba-iba ko yung delineation. Salamat naman. Siguro ano lang, So parang, you're not a method actor. I don't classify myself as that. I don't think so. I'm not against it, but si Tito Nino, my mentor, sabi niya sa akin nung araw, nalala ko nung bata ako, galit na galit siya pagka nagpapaalam ako na gusto kong mag-workshop. Ayaw niya. Kasi ang feeling ni Direk Lino Broca is that mawawala daw yung rawness, mawawala daw yung pagka-organic ng pag-arte mo. So, the only time that I went through an acting workshop in my movie career was when I did Kapag Nabago ng Puso. But, other than that, wala akong maalala ginawa ko pang workshop sa pelikula. Sa TV, parang meron yata ako noon yung show ni Jack Roberto at saka ni Clea. Actually, it was more of yung mga bata ang nag-workshop. Tapos ako parang nag-observe, tapos nag-pick up din ako ng mga techniques sa kanila. Tapos naki-exercise din ako ng mga ibang exercises nila, which was beautiful. Pero sa akin parang hindi, let's see, pero sa akin right now, parang Hindi pala. hindi pa ako, parang, though dito sa House of Lies, kasi nga naninibago ako, baka I might Get a workshop. now, baka I might just start
itong sa House of Lies. Kasi talaga, I tell you, naninibago talaga ako. Nanibago ako. Kasi parang for the longest time, parang ako siguro malakas din yung power of suggestion sa akin. Parang nasuggest ko sa sarili ko na isa na akong vlogger, di ba? Na nag-host, which I love. I really am so grateful about. So yung pag-artista talaga parang naging foreign sa akin ngayon somehow. So I would really appreciate it siguro kung makapag-attend ako siguro. So, but how's working naman po sa may difference po ba sa working environment sa GMA and sa mga actors nila? I've been so blessed naman na all these years sa Channel 2, Channel 7, wala naman akong encounter na problema sa mga artista. Though, honest opinion, may mga ano lang ako, puna, na that I would appreciate as an older actor, siguro, or elder actor, na pwede siguro matweak yun, ma-improve doon sa aspeto na yun. Mas, I would appreciate it. Pansin ko na kasi ngayon, di ba yung mga artista natin, parang kulang sila na training on how they should treat older actors. Kasi na-experience ko na yan noon na parang I think this discipline is yun. not- And ito I hope this doesn't come out as I'm being bitter or something. No bad mouth. I'm just speaking what is kung ano yung totoong may experience ko na lalakad ka sa hallway, tapos yung gagawin kayo. Parang yung mga manners, siguro yung right manners, dapat medyo mas mapag-aralan pa siguro nila yon. At saka yung Or dapat turo ng management. Pwede. Kasama yun sa mga... Pwede. Kaya nga hindi ba maganda ngayon, meron ng Star Circle, ano ito? Sparkle, Yes. meron ng mga sa Channel 2, Channel 7, I don't know what's in Channel 2 now. Star Magic. Star Magic. Ano naman yan, tinuturuan naman sila, di ba, si Direk Johnny pa, di ba? And sino pa ba yung mga, boses, Direk Gloria. They're sticklers for mga young ones to respect the older, Actually, yan it's more of kailangan yung mga bata na mismo rin siguro. Yung mag-cultivate nun sa bahay nila siguro. I don't know Kasi we can only do so much, di ba? Tayo mga nagtuturo sa kanila sa industriya. Parang we can only do so much, pero nasa tao na din yun Para sila din pinalaki. Well, hindi rin naman siguro ganun. Do you believe it that it's everything all-encompassing na yan Siguro nasa environment. It's mainly the environment. Not necessarily sa pagpapalaki. Kasi pwede kang palaki na magulang mo na strict ang parents mo, pero you can be the meanest person. You can be pasaway, right? Palagay ko, intrinsic na rin yan sa tao, in a way. But triggered by a lot of factors, the environment mainly, whether it's sa home or sa school or sa Tapos sana lang, ang wish ko lang, it's my hope that yung mga batang to lang, they will have a better attitude. And in terms of rin siguro, yung how they deal with their success, huwag nilang ilagay dito. Maging yan. Oo. Kasi, I'm speaking from my experience, na nanggaling na tayo sa awa ng Diyos lang, not because of my own galing. In God's good grace, nakarating tayo sa leading lady. Ngayon, hindi pa na panahon na ng mga kabataan natin, Kim Chu, Beauty, Chris. We have to be realistic about things. And kung halimbawa sa umpisa pa lang, green out mo na yung sarili mo na, itong mga bagay-bagay na ito, temporal lang ito. Hindi ko dapat ilagay dito. Kasi anytime pwede mawala. Yung humility mo doon. Yun din kasi yung tinuro sa amin ni Mother Lily, tinuro sa akin ni Mila Ocampo, tinuro sa akin ng management ko, ng LBD. Totoo yan Very yan sila. Very conscious yan si Mother Lily noon na pagsabihan kami. Mga panahon lang before, talaga kami sila sa Alam niyo ba, totoo, pakikisama malaking bagay yan.
kami noon, halimbawa, like ako, mahihain ako by nature. Minsan pupunta ako sa set, lalo na pagka nahuhuli ako, hiya-hiya ako bumate sa mga veteran actors. Si Mother yan, pagka halimbawa nandun siya sa set, kasi si Mother really hands-on eh. Minsan nandun siya sa set, natawagin ako sa isang tabi niya, you greet Tita Chato, Charito Sols, o you greet Tita Gloria, yung ganon. Mag-sorry ka sa kanila, mag-greet ka sa kanila. Stickler si Mother Lily sa ganon. So, ngayon ako tuloy, nadala ko yun. Hanggang sa ngayon katandaan ko, parang hinahanap ko rin minsan doon sa mga ibang kabataan natin. Pero kung may mga kabataan na younger actors na kumbaga kulang sa pakikasama pa. Pero sino naman po yung mga younger actors na parang nagmarka sa inyo na super bait, super magalang, namamansin? Alam mo yung natutuwa ako na napansin ko, hindi siya, she doesn't try too hard. She's not a people pleaser. But nandun sa kanya yung innate na yung magalang siya, may respeto siya sa mga kasama niya sa trabaho, gracious siya. She's not overly friendly, tahimik siya. Pero meron siyang sense of respectability and may sense din siya of knowing how to respect the older actors. Si Carla Abellani. Oo. Saan po siya nakawork? Si Carla, nakasama ko lang siya dun sa, ano ba ito, yung show namin sa GMA. Oh, I forget the title of the show. Pero ang nag-direct nito si Direct Joel. Paki-search Lamanga. Joel Lamanga. Maybe because baka natutunan din niya sa father niya. Kasi artista daw. At saka si Lola niya, si Tita Delia Razon, si Mami niya, si Ria, nag-artista rin. Actually, marami naman silang kabataan na too many to mention. Mas marami naman yung marunong mag-acknowledge kesa sa mga medyo nakakalimot. Mas marami naman yung marunong mag-acknowledge. Pero since ang title po ng series po ninyo is House of Lies, have you experienced na parang to be part of a group of people na puro liars? Parang isang company or samahan na you felt na hindi sila naging totoo sa inyo. Naranasan nyo na po ba yun? Na hindi sila naging totoo? Totoo. O parang full of liars? Oh, wow. Well, intriguing yung question. Parang swak sa House of Lies. Magandang marketing strategy. Siya din po House of Lies, pero L-I-C-E. Lies, darling. Hindi, alam ko nawala tuloy ako. yung mga ganong eksena na parang may plastikan, parang gano'n. Ayoko maging nega conversation natin. Pero totoo lang, di ba? Sabi nga nila, ang mundo raw ng showbiz, mundo ng pagkunyari, di ba? Parang mundo ng double face daw yan, di ba? Kasi meron daw umiiyak, may tumatawa, di ba? It's not, may ganun may ganung factor. Pero I'm just so thankful. It's either hindi ko lang pinapansin masyado kasi ang feeling ko in the scheme of things, sa dami na ng problema sa mundo, pag pinansin ko pa yung mga ganung bagay-bagay, ako naman ang kakainin nun, ako ang talo, di ba? Hindi ko ikakagaling bilang artista, hindi ko ikakabuting tao, hindi naman ikakabuti ng health ko. Kung hindi ko naman ikakabuting tao, I just shrug it off my shoulders. So, siguro may konti ako na experience, pero hindi ko masyadong maalala na meron talaga isang traumatic moment in my career na wala, much as gusto ko sana gumawa ng storya, pero wala talaga, darling. Kind of lie, yung acceptable para sa inyo? Wow, sa akin walang lie na acceptable di ba? A lie is a lie Pero, hindi naman ibig sabihin na ako bilang tao, hindi ako nakapagsisinungaling sa buhay ko. I have. Kasi sabi natin white lie, di ba? Na para hindi makasakit ng damdamin, magbibigay ka na lang ng white lie. So, pero din naman, may na-experience na rin ako ng gano'n. But, syempre, it is our hope na kung pwede, sana, if we can be a little more truthful, di ba? If we can, in our own lives, in our own selves, mas pwede tayong mamuhay ng totoo.
at sincere at authentic, nandiyan na yun lahat mas mabuti. Pero ngayon naman po sa naranasan ng bansa natin na parang ang daming nagsisinungaling. Totoo. Ano yung naging reaction niyo? Kasi sunod-sunod yung controversies sa bansa natin. Ano pa bang Full of lies. Ano pa bang magiging reaction natin? Kundi syempre nakakalungkot na ma-realize na may mga taong unscrupulous, di ba? Na they can lie through their teeth at the expense of so many people's lives. Buti sana kung nakakabuti, hindi naman. Nakasama, di ba? Nakita natin na maraming naghirap, maraming nahihirapan pa rin. Ayoko namang banan-bananan kasi hindi naman ako perfect din. Pero if you're asking me, I will answer you a truthful answer that, of course, it's alarming, di ba? It's discouraging na makita natin na yung ating mga pinagkakatiwalaan, hindi natin pala after all pwedeng pagkatiwalaan. It's very heartbreaking din. Oo, very heartbreaking. Kasi yung pinaghirapan nila, napunta lang sa kanila. Hindi, tsaka yung para i-manipulate mo, yung mga taong naive, yung mga taong sabihin natin na hindi kasing sophisticated ng kaalaman mo, ng narating mo, ng in the way that you think, ma-manipulate mo yung pagka-naive, yung innocence ng isang tao for your ulterior motives that are wicked. It's really abhorring, di ba? But do you agree with the news na lumabas? Or parang, piling ko naman hindi naman niya ito magagawa. May mga ganun po ba? Paano yun? Dun sa mga names na lumabas, dun sa mga isa na mga news, do you agree with all the names? Or parang you feel na some of them parang hindi naman talaga kaya mo gawin yun? Ako, it's not for me to judge lest I be judged Kasi nga again, babalik ako sa hindi rin naman ako perfect. I wouldn't want to be tested also. I don't want to be put in my place kasi ako rin, hindi naman din ako perfecto. In my own skin, may kanya-kanya tayong wickedness, di ba? May kanya-kanya tayong struggle in our flesh. So for me to say na, itong tao na to, si Blanc, ito guilty, ito hindi. It's not for me to say, I just want to react generally lang. So nakikita kong obvious na nangyayari sa atin. Pero yung para pangalanan ko o magsabi ako na ito, guilty yan, ito hindi, I wouldn't really know. But I'm just hoping and I'm just hopeful that i-expose naman ini-expose naman yung ginagawa ng kalaban di ba? Tsaka may due process din naman. Oo, and in this plane, meron naman nga tayong due process na mga investigations na mapatunayan na sinasagawa para mapatunayan kung itong tao na ito guilty nga talaga as charged o napag-iinitan na. And this year po, 2026, is the 40th anniversary of Lusang Ito. Yes. Oh God, Di ba how does it din? feel? 40 40 years, parang... Hindi pa rin ako makapaniwala na Parang kailan lang. totoo, hindi ko pa rin ma-reconcile sa brain ko na, oh my gosh, how time flies na may awa ang Diyos in His grace alone. Hope, awa ng Diyos, 60 ako on April 4, and then 40 years na pala itong Lusang Itim. Ngayon ko lang nalaman na ito, nagpunta ako dito ngayon, nasabi sa akin ni June na, 40 years na yung Lusang Itim mo. Paano nyo po, sa mga hindi po mga younger generations na hindi nakakaalam, paano nyo po nakuha yung role ninyo sa Lusang Itim? That time po ba may audition na para ka? Ano yun, bale, I was handpicked. Pero ang katotohanan, ang unang kinonsider ni Boss Robitan for Lusang Itim was Miss Alma Moreno. Kaya lang very busy si Ate Nes, so ako yung second choice. And I'm just thankful that it landed on my lap. Siya talaga, life changer talaga yan. Life changing. But when you in-offer ba sa inyo, parang may script na? Or, Meron na. Kasi comic stock. Yung stories from the comics. Mars Raven. Pero nung
ang panahon niyo yun, feeling nyo, hindi nyo parang magbabago ng buhay nyo? May mga ganun, Hindi. parang big break. Hindi. Ano yung pakiramdam nyo that time, yung ginagawa nyo yung Wala lang, parang trabaho ito. I'm thankful. May offer ako sa Seiko Films. Yun lang, parang ginawa ko lang yung I just try to do my best. Pero walang expectation na ito kailangan maging big hit. Kailangan kumita ito. Hindi sa but ever since, hindi ganun yung mindset ko talaga, dear, na pag gumagawa ako ng pelikula, hindi ko iniisip na sana kumita. Iniisip ko man yan, pero sa huli na. Pero hindi siya yung first thought na pumapasok sa akin, kailangan maging big hit ito. Hindi, it's more of sana magawa ko ng tama ito. Sana magawa ko yung acting.